Mga balimbing! Buburahin ko silang lahat sa mundong ito! Let's go! Hanggang sundan na natin. Dinalaw ng pamilya ni Ponggay ang kulungan. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha habang pilit nilang inuunawa ang sinapit niya. Mahigpit na kinumusta ng kanyang lola si Ponggay, habang si Dimples ay hindi pa rin makapaniwala sa biglang pagbagsak ng lahat. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Ponggay. Maingat niyang pinaalala sa kanila na delikado na ang manatili sa Maynila. Mainit na ang mata ng mga gerero sa kanila at anumang oras ay maaari silang madamay. Para sa kaligtasan ng lahat, mas mabuti raw na bumalik na sila sa probinsya, isang lugar na mas tahimik at mas ligtas. Umuwi namang dismayado si Rigor. Mabigat ang kanyang loob habang ibinabalita na muling nabawasan ang kanilang hanay ng kapulisan dahil sa kagagawan ni Tanggol. Nang marinig ito ni Santino, biglang nagpanting ang kanyang tenga. Hindi siya makapaniwala, buhay pa si Tanggol. Sa galit at pagkagulat, agad siyang humingi ng impormasyon sa kanyang ama. Gusto niyang malaman kung nasaan si Tanggol. Determinado siyang tapusin na ang laban bago pa ito tuluyang lumala. Samantala, pinaalam ni Tanggol kay Ben ang kanilang plano. Pupunta sila sa City Hall upang alamin kung naroon si Miguelito at baka sakaling matiyempuhan nila ito. Walang pag-aalinlangan, agad silang naghanda kasama si Ramon at ang iba pa nilang mga kasamahan. Malinaw sa kanilang lahat ang pakay. Tapos na ang pagtatago. Oras na para harapin si Miguelito at wakasan ang lahat ng kasamaan na kanyang ginagawa. Sa kabuuan ng kwento, malinaw na ang bawat desisyon ng mga tauhan ay nagtutulak sa isang tunggaliang hindi na maiiwasan. Pinili ni Ponggay ang kaligtasan ng kanyang pamilya habang lalo namang umiigting ang galit at paghihiganti ni Rigor at Santino. Ang muling pagbangon ni Tanggol ay muling nagpaalab sa laban at nagpapaalala na hindi pa tapos ang pananagutan ng mga gerero. Habang dumarami ang mga taong naglalakas loob na magsalita, unti-unting nabubunyag ang katotohanan at lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Kasabay nito, nagiging mas desperado si Miguelito na ipagtanggol ang kanyang kapangyarihan. Ang paghahabol sa City Hall ay sumisimbolo sa nalalapit na pagtutuos, isang sandaling magtatakda kung magwawakas ang lahat sa pagkawasak o magbubukas ng daan patungo sa tunay na hustisya. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell
para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.